Magandang umaga po muli sa ating lahat. Ito po ating part 2 para po sa mga important na mga bagay na kailangan natin matandaan at maunawaan sa ating healing process o sa ating recovery. Noong una, yung part 1 po natin, tinuro po natin ang time, ang patience, at ang understanding our emotions. Sa ating pong second part na to, ating pong pag-aaralan ang tatlong bagay po muli. Ang isa ay ang self-compassion. Self-compassion. Mahirap ang ating kondisyon, ang ating sitwasyon. Maaring tayo lamang nakakaintindi nito. Nalulungkot tayo sa mga hindi natin kayang gawin na. Nalulungkot tayo sa nakita natin na sila nagagawa nila ang mga bagay nito. Sila maayos ang kanilang pamumuhay. But kaibigan, gusto kong sabihin sa iyo ito sa mga oras na ito na kailangan mo na being kind to yourself. Being kind to yourself. Not blaming yourself. Walang may gusto ng ating karamdamang ito. Walang may gusto ng ating karamdamang ito. Kung maaari nga, paggising natin sa umaga, balik normal na tayo. Pero hindi. Nandito na tayo. Ito na ang ating kondisyon. Hindi mo kailangan saktan ang iyong damdamin, ang iyong sarili, o i-blame mo ang lahat sa iyong sarili. Maaari nung unang araw ng stroke mo, nasa isip mo ito, to blame yourself. Pero this year, 2026, change na natin to. Don't blame yourself, but focus sa ating recovery. Ayusin natin to, dahil hindi ito makakatulong sa atin, sa ating fast recovery, dahil maapektuhan lamang ang ating mental, maapektuhan lamang ang ating emotions. Kung bine-blame natin ang ating mga sarili dahil sa mga nangyari sa atin. But instead of blaming, focus on our recovery. That's the self-compassion. Pangalawa na napakahalaga sa isang stroke survivor, ang support system. Ano ba itong support system? Kailangan mo ng kasama, karamay, kakampi. Katulad ng iyong pamilya. That is your number one support system. Marami po ako nakikita at nakakausap ng mga stroke survivors natin na ang kanilang pamilya ang number one na tumutulong sa kanila. At ako po natutuwa talaga na nakita ko yung very full support ng kanilang pamilya. Pero din po ako mga nakakausap din ng mga stroke survivors natin na binitawan na ng kanilang pamilya o iniwan na ng kanilang pamilya dahil sa kanilang kondisyon. Ako po ay nalulungkot sa ganung mga bagay. Pero tandaan mo kaibigan, kung ikaw nakikinig kayo na stroke survivor na iniwan ng mga mahal mo sa buhay, mayroon pa mga tao support system na pwede mong makasama para dito. Katulad ng mga kasama natin mga stroke survivors din. Pwede mo yan maging support system. Kaibigan, kapitbahay mo ay magkakaroon ka ng support system. Kung maghahanap ka ng support system, tandaan mo lagi, dapat ang iyong kasamahan ay yung magbibigay sa iyo ng positive na mindset, magbibigay sa iyo ng kasiyahan, magbibigay sa iyo ng katatagan sa loob. Hindi yung huwag kang sumama at huwag kang mag-join sa isang support system o sumama sa isang support group kung puro negative naman ang iyong narinig.
kung puro problema ang iyong naririnig dahil maapektuhan ka lamang nito. Kaya maganda sumama ka at makinig ka lamang sa mga taong alam mong makakatulong sa iyo physical, mental, at sa iyong emosyonal. At lalo-lalo sa iyong spiritual. Kaya kaibigan, don't forget to find your support system. Yung tamang support group dapat. Pangatlo na kailangan ay ang healthy routines natin. Yan, mahalaga din po ang healthy routines natin. Kaya nga po tayo na stroke dahil sa mga maling health activities na ginagawa natin. Tulad ng sleep, tamang pagtulog, tamang movements, tamang pagkain. Marami akong nakausap ng mga stroke survivors na hindi lang sa pagkain sila nadali ng stroke. Ako po, personally, sa pagkain ako nadali ng stroke. Kaya tumaas po ang aking blood pressure. Ang iba naman sa atin dito, dahil sa mga vices, katulad ng alak, sigarilyo. Yan. Iba naman sa atin ay sobrang stress, sobrang workaholic, kaya na-stroke. Kaya ngayon, kailangan po natin maunawaan ang ating stroke na ito ay pwede po natin maulit-uli itong stroke na ito sa atin. Kaya para maiwasan ang stroke natin, ay kailangan ay yung healthy routines katulad ng tamang pagtulog, exercises regularly, check up regularly, maintenance regularly, at iba pang mga good na food na kailangan at benefits na makakatulong sa ating recovery. Tandaan po natin kaibigan, mahalaga po ang mga health routines na ginagawa natin. Ito man po sa pagkain, ito man po sa ating mga movements, ito man po sa ating rest time. Mahalaga po yan para po sa ating recovery ng ating utak, ng ating emosyon, at ng ating physical. Kaya po sa part 2 ito, pag-usapan natin ang self-compassion, ang support system, at ang health routines natin. Maraming salamat po.